Breaking news! China, galit na makita ang barko ng India at Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagdagdag pa ng mga school sa university sa mga ninanais na magiging doktor nating mga Pilipino. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Nanggagalaite kapag nakikita ang mga barko na nagpapatrolya kasama ang Pilipinas at mga kaalyado nito. Bakit ba ganito ang bansang China mga kababayan? Samantala, kapag sila nga ay lumalagpas sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas ay okay lang. Samantala, pag Pilipinas at mga kaalyado nito ay nagpapatrolya lamang sa loob ng eksklusibong economic zone na bansa, nagrereklamo na ang bansang China. Ang bansang China ay mas lalo pang maliitin ang maliliit na bansa katulad ng bansang Pilipinas. Kaya ang mga kaalyado ng bansang Pilipinas handang tumulong para makuha ang mga teritoryo na inaangkin ng mga Chino. Ito mga kababayan, ayon pa sa nakalat nating impormasyon, nagalit sa kamakailang mga pagsasanay sa hukbong pandagat sa pagitan ng mga hukbong pandagat ng India at ng Pilipinas sa pinagtatalunan South China Sea o West Philippine Sea. Sinabi ng militar ng China nito lamang Huwebes na pakipagtulungan sa pagtatanggol sa pagitan ng iba't ibang bansa hindi dapat makapinsala sa interes ng mga ikatlong bansa at kapayapaan sa rehiyon. Samantala, hindi naman ang bansang Pilipinas ang nag-uudyok ng gulo sa West Philippine Sea dahil sila naman ang nangaharap sa mga barko ng Pilipinas at pinagpaputukan pa nga ito ng water cannon. Pati nga mga mangingisdang Pilipino ay natatakot na mangisda dahil sa kanilang panghaharas. Sino ngayon ang umuudyok ng gulo sa West Philippine Sea? Hindi ang ibang bansa at hindi ang Pilipinas, kundi sila mismo. At ayon pa nga umano, palaging bigyan diin ng China na ang pakikipagtulungan sa pagtatanggol at seguridad sa pagitan ng mga kaugnay na bansa ay hindi dapat makapinsala sa interes ng mga katlong partido o makapinsala sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Grabe talaga ito mga kababayan ng China. Hindi ba nila nakikita ay sila naman yung nangaharas sa mga barko ng Pilipinas? Sila ang gumagawa ng gulo, hindi ang bansang Pilipinas at hindi ang mga kaalyado ng bansang Pilipinas. Ayon pa nga umano, nababahala umano ang China tungkol sa kooperasyon militar sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang mga bansa dahil ang mga barko ng Coast Guard nito kamakailan ay nagsangkot ng mga pagharap sa masasakyang pandagat ng Pilipinas upang ang giit ng kontrol ng Beijing sa mga bahagi ng pinagtatalong South China Sea na inaangkin din ng Maynila. Grabe talaga itong mga kababayan, ang bansang China. Sila pa talaga magagalit. Sila na nga ang nangaharas at sila pa ang nanakit sa mga barko ng Pilipinas. Sila pa ngayon ay may ganang magalit dahil inaangkin nito ng China ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Subalit ipinagtatanggol lamang ng Pilipinas ang ilan sa mga teritoryo nito na pilit inaangkin ng China. At ayon na dito, napakalayo ito sa mga teritoryo ng China o sa Hainan. Samantala napakalapit lamang sa Palawan. Ayon pa nga umano, inaangkin ng China ang karamihan sa South China Sea. Ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan ay may mga counterclaim sa lugar. Noong unang bahagi ng buwang ito, ang kadmad sa pagbisita nito sa Pilipinas ay lumahok sa isang maritime exercise sa South China Sea kasama ang BRP Ramon Alcaraz sa isang offshore patrol vessel ng Philippine Navy. Ayon naman dito, tungkol naman sa pagpuna ng news sa mga aksyon ng mga barko ng China Coast Guard laban sa masasakyang pandagat ng Pilipinas at pagtukoy sa mga pangako ng Washington ilalim ng Mutual Defense Treaty ng Maynila. Sinabi ng China ay lubos na hindi nasisiyahan umano sa nasabing payag at mahigpit na tinutulan ito. Sabi talaga ito mga kababayan ng bansang China. Binabaliktad ngayon ng bansang Pilipinas na Pilipinas umano ang may kasalanan at pumapasok umano ito sa kanilang mga teritoryo. Samantala, teritoryo pa ng Pilipinas ang sinasabi na teritoryo na pag-aari ng China. Ang Bao de Masinloc, inaangkin din ng China
na kanila umano ito teritoryo. Lalo na ang tinatayuan ngayon PRP Sierra Madre na in-outpost noong 1999 ni Pangulong Erap na tanda ng ating Philippine Navy na ito ay teritoryo pa umano ng Pilipinas. At sa iba pang mga balita, marami sa ating mga kababayan ang hindi na naniniwala sa kakayahan ng ating mahal na Pangulo na kaya niya nitong paunlarin ang bansang Pilipinas. Ang hindi alam ng marami, 4 na trilyon na ang na-invest ng ating mahal na Pangulo sa kanyang mga lakad sa abroad. Ito ang hindi alam ng ating mga kababayan dahil sa paninira ng iba nating mga kababayan na nila nakikita ang mga magagandang ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo para sa bansang Pilipinas. 4 na trilyon lamang ang inambag ng ating mahal na Pangulo dahil sa kanyang mga lakad abroad. Hindi ba tayo masisiyan? Hindi ba kayo masayahan sa ating mga kababayan dyan na 4 na trilyon dahil sa kanyang mga lakad? Napag-imbes ito ng 4 na trilyon sa iba't ibang bansa dahil sa kanyang mga lakad mga kababayan. Kaya isa lang masasabi ko sa ating mga kababayan ngayon, suportahan natin ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo dahil ito ay hindi para sa kanya at sa ibang tao, kundi para sa buong Pilipinas, para umunlad ang ating bansa. Ito mga kababayan, pakinggan natin ito. Yung pangaumano sa nakalat nating impormasyon, 7 batas ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layunin paigtingin at palawaking ang kakayahan ng mga kolehiyo sa bansa. Ayon sa Presidential Communication Office, sa pamamagitan ng 7 bagong batas na inaasahan ng mga mamamayan sa lalawigan sa bansa. Kabilang dito ang pagtatag ng College Medicine Benguet State University sa Trinidad Benguet at Southern Luzon State University sa Lokban, Quezon. Magkakaroon rin College of Medicine sa University of Eastern Philippines, Catarman, Northern Samar at Visayas State University sa Baybay, Leyte. Bicol State University naman ay maaari nang mag-alok ng kursong veterinary medicine para sa mga nais na maging professional veterinary physician at manggamot ng mga hayop at aquatic animals. Ayon pa umano sa PCO, sa ilalim ng pinirmahan na batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maaari na umanong mag-alok ang mga nabanggit na kolehiyo na kursong doktor, medicine, program at integrated liberal art at medicine program upang maparami ang mga profesional na doktor at mapalakas ang healthcare system ng Pilipinas. Bakit maraming mga kababayan natin ang ayaw sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo? Ayaw ba nila na umunlad ang bansang Pilipinas? Bakit sinisiraan pa nila ang ating mahal na Pangulo? Samantala ito naman, ginagawa ang lahat para mapaunlad ang bansa, lalo na matulungan tayong mga Pilipino at maiahon ang bansa sa pagkalubog nito sa COVID-19.